After 8 years, nabuhay na naman yung kaso ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro at isa dito ay yung rape. And ito yung sinabi ni Vong Navarro sa kaso niya. Yun nga ang nakakalungkot kasi for how many years nakakala namin nila attorney ng aking legal kami. Patapos na actually. Kaya nagulat kami parang after ilang years parang ito ulit na buhay at parang ako... O diba? Sino ba naman ang hindi maloloka sa pagbangon ng case na ito? Hindi mo talaga aakalain na after how many years, biglang ma-revive ang kasong ito laban kay Vong Navarro by Denise Cornejo. So, sa ngayon, nasa kustodiya ng NBI si Vong Navarro dahil meron siyang hinaharap na dalawang case. Yung isang case is yung acts of lasciviousness na final ni Denise Cornejo na kung saan nabuhay ulit. Pero nakapagpiyansa ulit si Vong Navarro. Pero itong second na case which is rape, ito yung kaso na talagang walang bail, non-bailable offense according sa ating Philippine government laws. Ayan, correct me lang if I'm wrong dito. Kaya sa pagkagulat ni Vong Navarro dun sa interview niya, pakinggan natin yung sinabi niya. Nung nangyaring insidente before, anong pakiramdam mo na parang hindi pa rin natutundukan yung issue at nagpatuloy pa rin pagkatapos ng ilang taon dito ka ulit maharap sa mga otoridad? Yun nga ang nakakalungkot kasi for how many years nakakala namin nila attorney ng aking legal kami. Patapos na actually. Kaya nagulat kami parang after ilang years parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad na ako yung biktima. So parang ang hirap paniwalaan. So ako mula ng 2014 inilahad ko yung lahat ng nangyari. Wala akong tinago, sinabi ko lahat. Alam ng Panginoon. Ayan, so syempre karamihan sa atin is magugulat din dahil hindi natin inaasahan na pwede palang bumangon mula sa hukay ang isang kaso after 18 years. So, balikan natin yung previous na years na kung saan na-interview si Vong Navarro after ng incident na yon. So, makikita nyo na, ayan, nabugbog talaga siya. So, parang ako nabugbog din. Hindi, kaka-facial ko lang kaya ganito. Pero yes, balikan natin yung interview ni Vong Navarro kay Boy Abunda. Yun nga lang, hindi ko pwedeng i-upload yung video kasi makaka-copyright ako. And sinabi niya na binugbog talaga siya. Hindi niya in-expect na nung pagpasok niya sa condo is meron na palang kasama si Denise Cornejo. And namukhaan niya na si Cedric Lee, yung isa sa mga tao doon, na kung saan meron siyang kasamang mga goons. O diba? Meron siyang kasamang mga ibang lalaki na sila yung gumulpi kay Vong Navarro. Kaya kung nakita niyo yung mukha ni Vong Navarro is as in, ganyan yung face niya. So makikita natin sa video footage na yan na ang dami nila, no? And andyan si Denise Cornejo, andyan si Vong Navarro, tapos yung ang daming kasama ni Cedric Lee. And ang nangyari dyan is binugbog talaga siya. Binugbog siya, kinaladkad. So, nagkapasa-pasa siya. And kinaladkad siya papunta sa police station. So, parang na-force talaga si Vong Navarro na parang ipablatter niya na meron siyang ginawang kahalayan kay Denise Cornejo. So, ayun. After nan, according sa sinabi ni Vong Navarro kay Boy Abunda is that nagkaroon parang hiningan siya ng nag-start sila ng 500,000, 200,000, naging 500,000, tapos naging 1 million, and then umabot pa sa 2 million. Pero hindi na kaya ng bulsa ni Vong Navarro yung 2 million. So, nagsettle sila ng 1 million. So, yung 1 million daw na yon ay as part of yung mga damages na ginawa ni Vong Navarro sa babae na si Denise Cornejo. So, yun yung mga eksenang nangyari nung ini-interview si Vong Navarro together with Boy Abunda. Exclusive po yan, yung part ng The Bus. Ayan. And after nyan,
kung naaalala nyo, mukhang ganito rin yung ginawa ni Cedric Lee kay David Bulivach ba yun? So, meron ding encounter si Cedric Lee kay David Bulivach. Kaya lang, nung time na yon hindi kasi masyadong sikat si David Bulivach. Nanahimik lang siya and hinayaan na lang niya na mamatay yung kaso. Kaya lang, si Vong Navarro kasi is nasa peak siya ng kanyang career. And, ayan, yun nga lang, medyo malas si Cedric Lee at Dennis Cornejo kasi maraming sumusuporta kay Vong Navarro until this day. Nakita niyo naman siguro yung version ni Vong na kung saan, yes, nagkamali siya, pero dapat hindi iti-take advantage yung pagkakamali niya para abusuhin siya in a brutal way. Physically, emotionally, mentally. So, ganyan yung nangyari sa kanya as in kalunos-lunos, no? So, bakit nangyari yun kasi? In the first place, nung nagloko si Vong Navarro during that time na dadalhin niya dapat ng foods si Dennis Cornejo, hindi niya alam na parang mukhang meron palang mas nakakagulat na pangyayari. So, basing from sa case na final ni Dennis Cornejo, sa side naman ni Dennis Cornejo is that parang pumasok si Vong Navarro sa condo niya and then nagkamabutihan and then nung habang nagkakaroon daw ng love biglang naging parang may force na daw na nangyari. So parang force penetration na daw ni Vong Navarro si Dennis Cornejo according sa claims, na kung saan tinawagan niya yung kanyang barkada or mga boy friends, na kung saan, ayun, naabutan nila si Vong Navarro na may ginagawang sexual assault kay Dennis Cornejo. So, yun yung version ni Dennis Cornejo, kaya nag-file siya ng rape and acts of lasciviousness. Tapos, hindi lang yan. Meron pang isang lumutang na babae na kung saan nag-file din ng rape case kay Vong Navarro na sumali ng Miss World Philippines noon. Pero nag-resign siya kasi nga meron siyang ongoing na case against Vong Navarro. So, ayan guys yung version ni Dennis Cornejo. And, sino nga ba ang isang person of interest sa kaso ni Dennis Cornejo against Vong Navarro? And then, merong lumitaw na pangalan. And he is no other than Cedric Lee. Ayan, kung naaalala niyo si Cedric Lee, siya po ang isa sa mga personalities na nalilink din kay Dennis Cornejo sa kaso ng rape tsaka acts of lasciviousness against Vong Navarro. So makikita nyo, mukhang meron talaga siyang power, no? Cedric Lee was among those men na yung sinasabi ni Vong Navarro na nagbubog sa kanya. Tapos parang nag-torture, kumbaga ganon. And hindi lang nag-iisa si Cedric Lee doon, meron siyang mga kasamang mga goons, o di ba? mga goons niya na pumunta doon sa condo during that time na pumunta si Vong Navarro. So may kita nyo na andun si Cedric Lee. And meron akong naalala na sinabi niya noon na hindi pa tayo tapos. So ayun nga, eto na, nag-resurge na ang kaso ni Vong Navarro. Pero, despite sa mga kinakaharap na legal battle ni Vong Navarro, dahil sa nabuhay na kasong ito, may mapapansin ka talaga na yung mga support from comment section, lahat ng post about kay Vong Navarro is sinusuportahan siya. So, lahat ng posts, mostly, the majority of supports ay towards kay Vong Navarro na they are all praying na sana malutas ang kasong ito, and marami ang umaasa na sana malusutan ni Vong Navarro itong kinakaharap niya ngayon. And hindi lang naman yung mga nasa comment section ang nagbigay ng support sa kanya, kundi ang kanyang street boys, o diba? So, marami din ang nagbibigay ng full out support kay Vong Navarro dahil marami ang naniniwala na sana ay
matapos na yung kasong ito, may closure na, and para makapagbalik na si Bong Navarro sa kanyang productive life as an artist ng TV5 or Kapamilya TV bilang isang artist host. And yes, para sa akin, yung lesson learned dito sa video na ito is that dito sa Pilipinas, kung inaakala mo na yung kaso na tinapos mo, even if for how many years, meron at meron pa rin palang pagkakataon na pwede siyang mabuhay at pwede ka pa rin kalad ka rin pababa. So, para sa mga taong may previous na kinaharap na kaso na akala nyo ay tapos na, huwag kayong kampante dahil pwede pa yan palang mabuhay. Kaya, ayan, huwag padalos-dalos, huwag masyadong pakampante sa mga ganitong sitwasyon. Nakita niyo naman siguro yung previous vlog ko na ganito yung face, kaya tatanggalin ko na lang itong mask kapag nawala na yung red sa face ko dahil katatapos ko lang mag-fractional laser. Ayan, so anyway, if you have any comments or suggestion or reaction sa video na ito, yan, mag-comment down below lang kayo or reach me out sa aking Facebook page, Instagram, Twitter, or TikTok, Story of Anthony. Kaya, thank you guys and always stay safe.